ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa boto na sa boto na 42 members ang pumabor at may mga nag-abstain din mga kasama nabasura kahapon yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kunin nga natin yung reaksyon ni Kabataan Party List Representative Renico. Kong, good morning. Good morning po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo. Okay. Although sinasabi rito ng House Committee on Justice, hindi pa naman posible, no? Mabalik maiba pa, no, yung desisyon ng Kongreso kaugnay nga rito sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos pag ito'y dinala na sa plenaryo at kailangan yung 1/3 votes ng plenaryo. Opo. Pero doon sa kahapon na nailabas o nagdesisyon ang karamihan, no, sa impeachment complaint, sa panig po ninyo, ano yung plano ninyo ngayon? Kong, what's next? Anong susunod na hagbang na gagawin po ninyo? Ayun nga po, nakakadismaya na yung complaint natin na nanindigan tayong sufficient in substance, yun po kasi yung stage kahapon i-determine kung doon sa complaint may mga aligasyon na kapag pag-aaralan mo ay sinasabi niya kung bakit merong betrayal of public trust. Pero nagdagdag ng bagong standard and rule yung mga miyembro kahapon at yun yung ginamit na batayan kung bakit sa pagboto insufficient in substance daw siya. So tama po, no, hindi pa tapos yung mga maaari nating steps na gawin sa complaint. May report pang isusumite ang Committee on Justice sa plenary at yung plenary ay may action din na gagawin dito. Pwede po sa plenary ibukas ng mga hindi po pumayag na insufficient in substance yung complaint. So bahagi po ng second complaint, and I'm speaking for the second complaint lang po, meron pong 7 na bumoto na sufficient in substance ito. Pwede pa pong i-overturn ito with 1/3 vote. And sa bahagi natin, i-manifest natin yun on the floor kung ma-overturn ito. Beyond that, ay kailangan pa namin kausapin yung complainants kung ano yung next steps nila. At as of yesterday, no, ang sabi nila, pag-aaralan pa nila. Pero sa amin, hindi naman po tapos yung laban. Sa loob lang ng Kongreso, kailangan nating pag-usapan at paghalawan to ng aral kung paano gagawin at dadalhin yung laban sa labas din po. Pag sinabi natin insufficient in the substance, okay, sa konteksto ng impeachment kong maaring maayos ang format at pirma pero hindi malinaw o hindi matibay ang mga paratang. Di po ba? Kulang sa konkretong facts o ebidensya. Kaya ito nabasura kahapon. Doon sa final ninyong impeachment complaint laban kay PBBM, may nakita ho ba kayo doon na kulang po sa ebidensya na inyo pong inilatag na complaint, impeachment complaint kung bakit ito'y nabasura? Sa korte po kasi, and even ang nakalagay po sa rules, no, sa rules on impeachment proceedings ng 20th Congress, ang kailangan lang pong itukoy sa stage na to, no, kung sinasabi natin quote-unquote sufficient in substance siya, ay kung may recital of facts
constituting the offense. Ibig sabihin, may paglalahad ka ng alegasyon na kung itatahi mo yung mga alegasyon, ay binubuo niya yung opensa na sinasabi mong nandaan, which is betrayal of public trust. Oo. Pero noong Tuesday, no, nagbotohan yung mga miyembro na aside from titignan yung recital of facts, titignan din daw kung merong sinama na authentic records bilang basihan ng allegation. Na ang mga lawyers na kasama natin doon, si Representative Laila Del Lima, Representative Chel Jokno, nag-no doon sa boto na yun. Dahil po sa korte din, no, kapag may allegation ka at the level of titignan pa lang yung complaint, no, you assume that hypothetically true. As long as may sufficiency informed siya. No? So, yun yung magiging requirement para i-request mo yung kabila na mag-respond at nang mag-attach din ng ebidensya nila. At sa trial proper tayo magtutuos, kumbaga, ng katotohanan ng allegation natin at ng mga ebidensya natin. Oo. So, bali po, kahapon, noong na-rule siya na not sufficient in substance, ang kalimitang naging basihan nila ay quote-unquote, kulang daw yung ebidensya to support that allegation. Opo, yung allegation. Yung allegation Na po sa ni Opo, sorry Kong, no. Yung allegation po ng inyong ng inyong grupo, yung pagtataksil ng pangulo sa tiwala ng publiko dahil sa pagpapatupad ng baseline balance manage o yung parametric formula sa DPWH. Kaugnay ito sa flood control projects. Yun po ay isa sa tatlo. Isa, Yung okay. ikalawa naman po ay yung abuso ng kapangyarihan na dapat po ay kaya pong gamitin ng Pangulo sa pag-aproba ng releases ng unprogrammed appropriations. Yung ikalawa. So bale, nirelease niya ito kasi nakalagay sa batas na yung lagda niya, yung huling kailangan para dito, no? At limpak-limpak yung nilabas, no? At sinabi pa nga ng konstitusyon na yung pagkuha sa PhilHealth Fund para pondohan yung unprogrammed appropriations, unconstitutional po. Ikatlo po, may mga testimonya na direkta na may direktang direktiba si Pangulo at gumanan siya personally, no, sa mga kickbacks through the budget. Yun Okay. po yung tatlo. Dito sa mga isinumiti po ninyong complaints, nakalakip ho ba ang mga ebidensya na maiuugnay ang Pangulo para ma-impeach? Yes po. May ebidensya pong naka-attach at sa mga technicalidad po parang binusisi ito. Pero ang paninindigan natin, no, at ito rin po yung paninindigan ng mga legal experts at kung babasahin mo yung rule, hindi pa po sa stage na sufficiency in substance tutuusin yung nitty-gritty nito. Or even, no, yung katotohanan ng statement na yun po sa hearing proper natin gagawin. No? Ang nangyari nakakadismaya po is kahapon ang mga miyembro ng Committee on Justice na ang gawain lang at this stage ay check kung yung allegation mo ay pag itatagpi mo yan, betrayal of public trust, parang nag-aabogado na para sa ating Pangulo. So siya ay sila ay dumidepensa na at sila ay nagbibigay na ng mga pagtatanong na as if nasa hearing proper na tayo pero hindi pa nga po. Sa sinasabi ninyo kahapon ang nangyari, yung ilang mga miyembro ay parang nag-aabogado na sa Pangulo. Kayo ho ba'y umaasa na mabubuhay pa ito o patay na
kahit dadalhin pa ito sa plenaryo? Well, ang kasabihan nga natin, di ba, na as long as we live one more day, we live another day to fight. Mhm. So, hindi pa naman natin binibitawan yung laban hanggat may paraan pa rin. Pero syempre, nakita naman natin yung boto sa plenaryo, nakita din natin na ganun din yung mga batayan ng mga mambabatas na nakaalyado kay Pangulong Marcos Jr. or nakaalyado sa side ng administration. Pero again, ito rin po yung hamon na binukas namin bago nagsimula ang impeachment proceedings. Hinihimok namin yung mga mambabatas na bumoto ayon sa kanilang konsensya at prinsipyo at even kung anong nakalagay sa rules. No? So, nakita natin na hindi gaano kadami yung gumawa noon. No? Pero hanggat ini-explain natin at hanggat andyan ang taong bayan, ang publiko na magbigay ng public pressure, kayang-kaya pa rin kung i-overturn ito. Opo. Well, alam naman natin sa Ligang Batas, isang beses lang, di ba, ang pupwede na mag-file ng impeachment. Po. May 1-year bar na po. Nagkaroon na po ng 1-year bar noong na-refer po ang complaint nito sa House Committee on Justice. Oo. Kung hindi po mag-succeed yung motion to overturn sa susunod na linggo, no? Ang susunod na po impeachment complete laban si President Marcos Jr. ay maahain na lang January 2027. Ay, sorry, yes po, 2027. 2027. Kung ganon ang mangyayari, Yes po. paano nyo itutuloy ang laban? Well, isang year yun in advance, no? But sa bagay namin, andyan pa rin yung batayan. Hindi naman po nagbabago ang kondisyon, no? Yung ating hinaing ay merong mga aligasyong seryoso na hindi po pwedeng pagtaguan or hindi respondehan ng Pangulo or ng kanyang gabinete. Na ngayon, sa ombudsman level pa nga lang ay hindi na-investigahan sa Executive Secretary Bersamin or DBM Secretary Almena Pagdanganan. Opo. So, until then, nandiyan ang impeachable offense. Handa din tayo na i-refile ito after the 1 year if need be. Pero as it stands, no, kung ito ay ma-overturn and makaakyat sa Senado, tuloy-tuloy naman natin gagawin ang ating trabaho para maging totoo yung panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat manugot hanggang at simula sa tuktok. Oo. Ang mensahe ng Pangulo rito sa naging desisyon ng House Committee on Justice, lalo na doon sa mga nag-file ng impeachment laban sa kanya, move forward na para sa kapakanan ng taong bayan. Well, sa bahagi naman natin, hindi tayo naglo-look back to the past. We are moving forward. We are moving forward with the calls of the people to hold accountable ang mga sangkot sa korupsyon. Hindi po impeachment yung only avenue for accountability. Andyan pa rin, syempre, yung panawagan ng mamamayan na kailanman ay hindi natin makukulong sa proceedings lang sa loob ng Kongreso. So actually, tuloy-tuloy naman po yung pagclamor ng taong bayan na kailangang may tunay na pagbabago. In fact, sa February 25 na anniversary or commemoration ng EDSA 1, tayo ay nagbabalik tanaw din sa kung paanong yung kasaysayan noon at yung nangyayari ngayon, may connection sila. Kailangan nating i-resolve at kumilos para hindi na po maulit yung gantong mga iskema
na mukhang may pattern. So, sana po sa mga taong bayan na interesado, kumilos tayo, Feb 25. Alright. Kong Renico, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po, sir. Ingat po tayo. Kabataan Party List Representative